At pagkatapos ng bumisita ni Pangulong Duterte kaninang madaling araw doon sa mismong pinangyarihan ng pagsabog dyan sa night market sa Rojas Avenue, ay binisita. Ayan po, nakikita po nyo sa inyong TV screen ang pagbisita ni Pangulong Duterte sa lugar kung saan nangyari ang pagsabog kagabi. Diyan po ay sa night market sa Rojas Avenue sa Davao City. Ininspeksyon ng Pangulo kasama ang mga pulis at militar ang lugar ng pinangyarihan ng pagsabog. Pagkatapos nito ay tumungo agad ang Pangulo sa funeral homes kung saan nandoon ang katawan ng mga nasawi. At isa-isa pong tiningnan ng Pangulo ang sitwasyon ng mga nasawi. Gayon din po ang mga nasugatan. Unang funeral home na pinuntahan ni Pangulong Duterte ay Angel Funeral Home. Sunod ay Cosmopolitan Memorial Chapel. At tumungo siya agad sa mga ospital para naman doon sa tinatayang 6 na pong nasawi o nasugatan sa insidente. Ito po ay sa San Pedro Hospital at Davao Medical Center. As of 12 noon, meron tayong listahan ng mga injured persons sa Broken Shire Hospital. Siya po, ay babasahin ko lang po si Cartagenas Rosa. Sa Davao Doctors Hospital naman ay si Sherry Lopez, Jaimacel Palima, Daryl Palima, Mary Jane Ang, Reyna Joy Sobrecare, Perlisa Sayon, Marivic Fuerte at isang nagngangalang Miss A. Sa Limso Hospital naman ay si naroon po si Junaeb Usman at nandun rin po si Ona Palaw Jayuk Karnin. Sa SPMC naman po, naroon po ang mga biktimang sina Jerome Carayaw, Jay Magardino, Jeremil Bansil, Mirna Bansil, Joel Loreto, Annie Lee Claro, Princess Tagadaya, Samuel Cayaw, Mary Grace Cruz, Julino Gallardo, Wilfredo Masukat, Joan Marie Salusugan at Samuel Tayaw. Binisita rin ng Pangulo si Mary Grace Cruz at si Raihana Malang sa parehong ospital. Naroon rin po si Jenaline Rosal at Joy Magandig, Glyn Merioles at isang nagngangalang Kimberly na mula sa Tibungco, Maylene Puton at Jean Cape, Trisha Sarong, April Ann Cruz, Losario Lamban, Dennis Larida, Steven Tagadaya, Joel Esterno, Fatima Manalo, isang nagngangalang Mr. B at Angeline Cara. Sa DMSF naman po ay naroon ng mga biktimang sina Michael Egbus at si Rizabella Rodriguez at ang kapamilya niyang si Camille Rodriguez. Sa San Pedro Hospital naman ay si Angie Laura Grecia, Jay Tumampos, Marieta Balili, Joanna Reyes, Donnie Torres, Brando Gokong, Erickson Nacario, Glenn Cabaral, Errol Campos, Flor de Liza Uy, Hamil o Jamil Canibal, Lilibeth Esportono, Dionan Samon, Melvin Artigos, LD Ampaso, Farusi Manan, Emelita Nacario, Karen Tandang, Lizel Bernales at gayon din si Antonio Padernal at si Hasmin Merioles. Ito po ay data mula sa CSSSO as of 12 noon ngayong araw. At pagkatapos nga po nitong pagbisita ni Pangulong Duterte sa mga sugatan ay sinilip din niya yung tinatayang 15, no? Ay nasawi. At Ralph, kaninang alas 4 ng hapon ay nagsagawa naman sa pangunguna ni Davao City Mayor Sara Duterte ng isang memorial sa blast site dyan po sa night market sa Rojas Avenue, Davao City. Kanina rin, Ria, ibinalita ng Malacanang na itong mga nabiktima ng pagsabog dyan sa Davao City ay binigyan ng national government ng tig 25,000 bilang paunang tulong. At sa panig naman ng local government ng Davao City kay Mayor Sara Duterte, tiniyak nito na sasagutin ang burol, libing o hospitalization at yung mga pang-araw-araw na gastos ng mga biktima. Ralph, may info
tayo na yung LRT naglabas po ng abiso na hindi nila pasasakayin, papapasukin sa kanilang premises yung mga tatanggi na magpa-inspeksyon ng kanilang kagamitan. At kanina nga ay nakapanayam nga natin si QCPD Senior Superintendent Guillermo Eliazar at nagsabi na rin siya na magpapatupad sila ng full alert status kasunod nung direktiba ng pambansang pulisya matapos nga magdeklara ng state of lawless violence o lawlessness si Pangulong Duterte. Ibig sabihin nun, Ralph, meron tayong heightened operations, increased visibility ng pulisya, presensya ng pulisya, maging ng militar sa mga checkpoints, sa vital areas dito sa buong bansa. And kasama dito LRT, MRT kung saan maraming tao. Maraming tao. Oo. Ako po si Cathy San Gabriel. Subscribe na sa PTV YouTube channel. I-click lang po ang subscribe button.